Andrea Brillantes nakipagbasaan sa lukban kasama ang pamilya ng Boylet. Dinagsa ng saya ang pagdating ni Andrea Brillantes sa Busan Festival sa Lukban kung saan game siyang nakibuhos ng tubig sa mga tao. Kasama niyang friends at pamilya ng boyfriend pero walang litrato na magkasama sila ni Francesco Juan Capistrano. Sa kabila nito, malinaw daw na maayos pa rin ang relasyon ng dalawa dahil sapat na raw na pruweba na kasama ni Blight ang pamilya ni Punky. Ayon sa ilan, pinipili lamang daw ng dalawa na umiwas sa ingay dahil sa promo ng serye ni Andrea. Nauna rin makitang actress na kasama ang pamilya ng nobyo noong Holy Week. At least marunong si Andrea ng ganyan. Diba? Si Andrea sanay na kailangan lantad na lantad ang kanyang relasyon. At saka, at least napakabait naman itong bata. na Napaka-supportive nung kanyang jowa na si Frankie. Ako si Frankie, Pero si nag-mature Kiko. na, no? Nag-mature na si Andrea sa pag-handle. Nag-mature na siya. Pero siguro meron, kung nandiyan si Frankie, dapat nandiyan siya. Kaya lang, siguro may ginawa yung bata. Pero the mere fact na napaka-supportive nga at hinahayaan yung si Andrea, kung ito man ang mindset kay ni Andrea na hindi mo na sila makitang magkasama habang meron siyang project, is napakalaking bagay na yon para purihin naman natin yung kanyang jowa. At ito yung dapat na hindi nami-miss ng mga artista ngayon. Yung bumaba sa laylayan. Akala ko mapagbasaan. Yung mga ganyang mga fan-fan ng mga ganyan. Kaso na kahit maraming taong nanonood, nagbe-video, ay okay lang. Kasi yan yung mga bagay na napagdamutan sa kanila. Lalo na to si Andrea, kasi bata pa lang ito, artista na to, parang hindi neto naranasang makihalubilo sa laylay, sa mga tao sa laylayan. Ibig sabihin ng laylay, hindi naman mahihirap. Kumbaga yung mga natural, normal na mga tao. Para sa laylay, yun ang meaning nun. Ano ka ba? Laylayan. Ay, yung mga taong yung mga normal. nakasabit na sa bandang dulo. Ayan, di ba nagpipis pa? Yan, mga ganyang, mga ordinaryong tao na hindi taga-showbiz, of course. Kaya lang, syempre, sinasabi nila, kung celebrity ka, dapat hindi ka masyadong nakikita in public para at least pinapanood ang pelikula mo, yung kumbaga hindi ka pagsasawaan agad. Di ba ganun ang formula dati ng mga artista? Hindi naman lahat, lahat ng mga tao nakikita ka. Kumbaga siguro isang grupo 10, mga 20, pinakamarami na siguro is 30, mga ganyan. Pero hindi naman iisang lugar lang ang Pilipinas. Ibig sabihin maraming tao diyan. Pag nakita si Andres sa isang lugar, yun lang yun. Pero maganda kasi dahil may social media ngayon. Maganda sila nakikita ng ganyan para at least makaengganyo din sa mga manonood na panoorin naman sila sa iba nilang mga... may point din naman na parang pag nalalaman ng mga tao ganyan pala tong artista, parang mas hinahangaan nila na marunong makihalubilo, hindi yung parang ang hirap-hirap abutin or mga unreachable. Tsaka yung iba kasi minsan madadamot, di ba, paulit. Correct. Hindi sila nagbabahagi ng mga kung ano, kaya naman... Diyan ako inis na inis sa mga artista yung madadamot. Madadamot, katulad ng... Anong bang Hindi, madamot yung simpleng picture taking ang ibigay. Parang nag-iinarte. Ako nabubwis talaga ako sa mga artistang madadamot na kahit Pasko hindi malamak makaalala. Birthday hindi malamak makaalala. Hindi yun talaga yung totoo to ha. Totoo naman niya. Yun talaga yung nami-miss namin ni Dondon kasi naabutan namin yung panahon kung saan ang mga artista at mga reporter magkakilala, magkakaibigan at bawat birthday celebration kahit sa bahay yan, pupuntahan niya ng mga artista. Noon nga nakatira pa ako dito sa Milibis C5. Nag-birthday ako dyan, pumunta dyan si Harleen Bautista, si Michael Locsin, si Jam Morales, si Ate Luz, nagpunta din dyan. O ganon, si Matet nakapunta dyan. At sino pa ba? Yan, si Ice Sigera na inaway-away. Pero sa mga birthday party mo, syempre nakapunta na rin sila Nora Honor. Sina Nora Honor. Sa dinami-dami ng celebration mo. Yun na nga. Pero ngayon kasi parang sila na lang. Di ba nabago talaga nabago. Tapos parang hindi ka na naalala. Hindi ka na naalala yung mga ganun. Kaya samantalang malaki ang kontribusyon ng media para mapasikat sila, di ba? Pag napapanood ko nga yung mga old videos si Ate Guy, lagi niyang binabanggit yung press nung araw. Isa yun sa lagi pinapasalamatan niya. Na pinapasalamatan. Ngayon madalang na Madalang sa ganun. Hindi mo na makikita mga artista ng ganyan. Kaya natutuwa ako sa mga pag nagpo-post ako tapos may nagko-comment na artista. Naaliw ko. Sila Sharon Cuneta sa Instagram kasi yun, at least may communication. Kasi ngayon parang hindi na yata nila ma-distinguish sa mahiwalay kung sino ang vlogger. Kung sino ang vlogger at sino ang mga nasa entertainment media na nagsusulat sa mga print or sa website ng mga
talagang legit na media company. Kasi pag binanggit mo, hindi parang yung iba kasi merong sama na loob sa entertainment media na hindi nila alam na hindi naman sila nagba-vlog ng nega sa mga artista. Karaniwan, ang ganitong eksena ay nangyayari tuwing Pahiyas Festival o sa mga lokal na water festivities kung saan talagang may basahan sa kalsada bilang bahagi ng saya at tradisyon. Tungkol naman sa pamilya ng Boylet, wala kasing malinaw at kumpirmadong detalye kung sino ang kasama niya o kung opisyal na ba yun. Madalas kasi sa social media, may mga haka-haka o assumptions lang base sa posts o videos. Sa totoo lang, hindi ito gaanong kalaking issue. Mas normal celebrity sighting plus social media hype lang siya. Ayon sa balita, si Andrea Brillantes ay nakita sa Lukban na nakikipagbahagi sa isang water festival, tinatawag ding Buhusan Festival, kasama ang mga kaibigan at pati pamilya ng rumored boyfriend niya. Ano ang masasabi ko? 1. Normal lang ito, walang masamang ginawa. Nakisaya lang siya sa isang local festival. Common din sa celebrities na makisama sa pamilya ng partner kung seryoso na. 2. May halong kilig plus intriga factor. Dahil public figure siya, kahit simpleng bonding lang, nagiging usap-usapan. Lalo na't hindi pa totally open or vocal ang relasyon nila, kaya maraming speculation. 3. Social media nagpapalaki ng kwento. Yung nakipagbasahan kasama ang pamilya ng Boylet parang dramatic pakinggan, pero in reality, parang simpleng outing plus festival bonding lang siya. 4. Posibleng indikasyon ng closeness. Base sa ibang sightings, ilang beses na rin siyang nakikitang kasama ang pamilya ng guy, kaya iniisip ng fans na seryoso na talaga. Hindi siya scandal o negative news. Mas tama siyang tingnan bilang celebrity enjoying life plus possible serious relationship. Ang balitang ito tungkol kay Andrea Brillantes na nakipagbasahan sa Lukban kasama ang sinasabing pamilya ng Boylet niya ay isang magandang halimbawa kung paano nagiging mas malaki kaysa sa tunay ang isang simpleng pangyayari kapag celebrity ang involved. Sa mas malalim na pagtingin, wala namang intrinsically controversial sa ginawa niya. Ang pakikipagbahagi sa mga lokal na selebrasyon tulad ng Pahiyas Festival o anumang water-related festivity sa lugar ay isang paraan ng pag-appreciate ng kultura at pakikisama sa komunidad. Sa katunayan, mas nakaka-humanize pa nga ito sa isang artista. Ipinapakita na hindi lang siya confined sa showbiz world, kundi marunong ding makisaya sa simpleng tradisyon. Pero bakit ito nagiging usap-usapan? Dahil may halong romantic angle. Sa kultura ng showbiz sa Pilipinas, napakalakas ng hatak ng love life ng celebrities. Kahit wala pang official confirmation, sapat na ang mga ganitong sightings para makabuo ng narrative ang publiko. Ay, mukhang seryoso na sila. O kaya, close na siya sa pamilya. At dahil dito, ang isang ordinaryong outing ay nagiging parang milestone sa isang relasyon, kahit hindi naman iyon explicitly sinabi ng mismong involved. May isa pang layer dito, ang role ng social media. Sa panahon ngayon, halos lahat ng galaw ng isang public figure ay documented, dissected at binibigyan ng kanya-kanyang interpretasyon. Ang isang video na dapat ay light at masaya lang ay nagiging subject ng analysis. Sino ang kasama? Sino ang katabi? Anong ibig sabihin ng presence ng ganitong tao? Sa ganitong sitwasyon, hindi na kontrolado ng celebrity ang buong narrative, nakikihati na ang publiko sa pagbuo ng kwento. On the positive side, pwede rin itong tingnan bilang indikasyon ng personal growth. Si Andrea, na lumaki sa harap ng kamera, ay unti-unting nagnanavigate ng kanyang adulthood, kasama na ang relationships at pakikisalamuha sa pamilya ng ibang tao. Kung totoo man nakasama niya ang pamilya ng rumored partner, hindi ito agad dapat gawing sensational issue, kundi isang normal na bahagi ng buhay ng isang young adult. Pero mahalaga ring tandaan ang boundaries. May linya sa pagitan ng pagiging interesado bilang fan at pagiging intrusive bilang observer. Hindi lahat ng bagay ay dapat bigyan ng malalim na kahulugan o gawing balita na parang may dapat patunayan. Minsan, ang nakikipa natin ay exactly kung ano lang iyon, isang taong nag-e-enjoy, tumatawa at nababasa sa gitna ng isang masayang okasyon. Sa kabuuan, ang reaksyon dito ay dapat grounded,
Hindi ito iskandalo, hindi rin ito major revelation. Isa lang itong maliit na sulyap sa personal na buhay ng isang artista na tulad ng kahit sino ay may karapatang mag-enjoy at makisama ng hindi laging binibigyan ng mali siya o sobrang interpretasyon. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito tungkol kay Andrea Brillantes na nakipagbasahan sa lukban kasama ang sinasabing pamilya ng boylet niya. 1. Cultural impact or visibility ng local festivals. Ang pagpunta niya sa lukban at pakikipagbahagi sa mga basahan ay nakakatulong din sa pagpropromote ng local culture. Kapag may sikat na artista na dumadaan sa mga ganitong event tulad ng Pahiyas Festival, mas napapansin ito ng mas maraming tao, lalo na sa online. Resulta, mas naiengganyo ang tourism at appreciation sa tradisyon. 2. Soft launch culture ng relationships. Sa panahon ngayon, uso yung tinatawag na soft launch, hindi direktang ina-announce ang relasyon pero pinapakita sa subtle ways like being seen with family. Kung totoo mang kasama niya ang pamilya ng rumored partner, hindi ito random. Kadalasan, ibig sabihin may level na ng comfort at seriousness. Pero importante, hindi pa rin ito official confirmation kaya nasa gray area pa rin siya. 3. Fan perception versus reality. May tendency ng fans at netizens na mag-analyze ng bawat galaw, na magbuo ng storyline kahit kulang sa context. Halimbawa, kasama ang pamilya equals engaged na agad. Lumabas together equals sila na talaga. Sa reality, pwedeng close family friends lang or casual bonding pa lang. 4. Pressure sa young celebrities. Si Andrea ay relatively bata pa, pero exposed na ang personal life. Bawat kilos may meaning sa publiko. Ito yung downside ng fame. Kahit simpleng saya, nagiging subject ng judgment o speculation. 5. Neutral to positive ang overall na tone ng balita. Kung ikukumpara sa ibang showbiz issues, walang skandalo, walang conflict, walang negativity. Actually, feel good or light content siya. Masaya, makulay, relatable. Ang pinakadagdag na takeaway dito ay na hindi lang ito tungkol sa may jowa ba siya o wala, kundi tungkol sa intersection ng celebrity life, culture at social media perception. Sa madaling salita, isang simpleng moment na naging kwento dahil artista siya.